Okay. So, nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral ng Romans chapter 2 verses 6 to 11. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog para sa ating karagdagang paalaman. Romans 2 verses 6 to 11, at ganito po ang sinasabi, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kalwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Tatapat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian at kahapisan ng sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Tatapat kalwalhatian at karangalan at kapayapaan ng sa bawat taong gumagawa ng mabuti sa Hudyo ang unang-una at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Sino po sa atin ang narinig na ang mga salitang, "Only God can judge me"? Malamang narinig na natin to sa ating mga kaibigan o mga kakilala. At sinasabi nila ito sa atin kapag nasasaway sila, "Only God can judge me." Sasabihin nila. Ang ibig lang nilang sabihin ay ayaw nilang na pinakikialaman po sila sa kanilang mga kasalanang ginagawa. And therefore, as far as we're concerned, dahil narinig natin yun o sinabi yun sa ating mga muka, huwag na tayong, kumbaga, ang ibig lang nilang sabihin, huwag na tayong mag-aaksaya ng panahon sa pagpayo sa kanila o pagmamalasakit sa kanila. Kasi desidido sila na ituloy ang kanilang kasamaan. At kahit gaano pa kabuti ang ating intentions para sa kanila, ang tingin nila sa ating mga intentions, sa ating mga payo, ay paghuhusga. Kaya ganun ang sinasabi nila. Ang ganitong mga salita po, at kasama na rin po yung konsepto, yung kaisipan, or yung mindset na kaakibat nitong mga salitang, "Only God can judge me." Bagamat laganap po sa panahon natin, ay hindi po biblical. Wala po sa mga apostol at mga writers ng aklat ng Biblia or ng Scripture ang gumamit ng ganitong konsepto. Although alam nila na darating po ang araw ng paghuhukom, hindi sila nangahas na gamitin ang pangalan ng Diyos para magpatuloy sila sa kanilang mga layaw at pagnanasa. Mahalagang pag-aralan ang araw ng paghuhukom, sapagkat mayroong sinasabi ang Scripture kung ano po ang sukatan ng Diyos sa paghatol sa atin. Especially sa mga tagasunod ni Kristo, na dapat nakikita sa ating pamumuhay. Kumbaga parang katulad rin sa trabaho na ini-evaluate tayo after a certain period. Na tawa ako dahil 3 weeks ago, I think, meron silang performance evaluation dito sa worship team. At ang ini-evaluate ay si Buknay. So, ewan ko kung itutuloy din nila yung sa ibang members ng worship team. Pero katulad sa trabaho, mayroong performance evaluation. At sa performance evaluation, mayroong mga metrics, may mga sukatan para malaman kung ikaw ba ay nasusundan mo ba yung pamantayan? Hindi. Ganon din sa kahatulan. Sa araw ng paghuhukom, may binigay ang Scriptures kung ano ang sukatan. At dapat or nararapat na nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verses 6 to 7, "God will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life." And so brothers, sisters, and friends, sa umagang ito, sa
pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, nawa ma-appreciate po natin ang katuwiran ng Diyos para sa ating katubusan at sa kakatulan din po ng buong sangkatauhan. At sa pagbukas niya sa ating mga mata upang makilala siya, panalangin ko na makita natin ang ating aliw at lakas sa kagandahang loob niya sa atin upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So these past few weeks, pinag-aaralan po natin yung nature ng judgment ng Diyos. Sa Romans chapter 2 verses 6 to 11. Pinahayag ni Apostol Pablo sa mga kausap niya na Jewish and Gentile Christians in Rome na lahat po tayo haharap sa Diyos. Hindi lamang non-believers ang haharap sa Diyos. Pati ang mga nakakilala sa Diyos ay haharap sa Kanya. Walang pinagkaiba ang Hudyo sa Gentil. Lahat po tayo nagkasala sa harapan ng Diyos and therefore we are required na kumarap sa Kanya. Ang batayan ng Diyos sa pag-evaluate ay hindi ayon sa pagiging religyoso natin o sa pagiging marunong natin sa buhay o sa pagiging kabilang sa lahi ni Abraham o anumang lahi pa. Hindi. Sabi ni Apostol Pablo, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga gawa. Ito ang nagpapatotoo na ang tao ay nasa tamang katayuan sa harapan po ng Diyos. So sa araw ng paghuhukom, either kabilang tayo sa mga nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti o doon tayo kabilang sa mga nagsisitalima sa kanilang mga kalikuan. We need to understand kung ano ang metrics o nire-require ng Panginoon na makita niya sa araw na yon. So in our passage today, as in last week, we will continue to ask itong ating passage, how do we know that a person is in right standing before God? And what is his destiny on the day of judgment? How do we know that a person is in right standing before God? And what is his destiny on the day of judgment? Paano natin malalaman ang isang tao ay nasa tamang katayuan sa harap ng Diyos? At ano ang kanyang kapalaran sa araw ng paghuhukom? Dito sa ating passage, as we now approach itong verse 7 and 8, pagkatapos po ibigay ni Apostol Pablo ang pamantayan ng Diyos sa paghatol, nilarawan niya ngayon ang mga uri ng tao na haharap sa Diyos at ang kanilang kahihinatnan. Sa verses 7 to 8, ganito po ang sinasabi. So, buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 2, verses 7 and 8, at ganito po ang sinasabi. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath and indignation. So, this is just parang part 3 ng ating pinag-aaralan. At dito sa ating passage, may dalawang uri ng tao na binabanggit si Apostol Pablo na haharap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ang unang uri ay nasa verse 7, sila yung mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. They persevere in doing good. And this good is not defined by us. This good is God's standard of good. It is His definition of good. Siya yung nagsasabi kung ano yung good because this is His metric. Verse 8. Verse 8, mababasa natin dyan, sila yung mga selfishly ambitious. They do not obey the truth, but obey unrighteousness. Therefore, sila yung mga opposites ng mga nagpo-persevere in doing good. Sa umagang ito po, ang magiging focus po naman natin ay yung mga unang nabanggit ng mga tao at ang kanilang kapalaran. Sabi ng Apostol Pablo sa verse 7, to those who by perseverance in doing good. Ang salitang perseverance or persistence dito ay natutulad daw sa isang tapat na sundalo na handa sa pakikipaglaban, handa na ipagtanggol ang kanyang bayan, binibigay ang kanyang lahat at lumalaban hanggang katapusan.
Yun yung ibig sabihin ng persistence. At alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay ng isang sundalo. Kung naranasan natin ang ROTC, kung nakapag-COCC tayo, nakapag-CAP tayo, alam natin, natikman natin kung gaano kahirap yung disiplina at buhay at paghahanda para sa ganung klaseng mga kondisyon. And so, ang taong ito, those who persevere in doing good, ang taong ito ay hindi nagsasawa kahit nahihirapan. Kahit inuusig siya. Kahit alam niya na ang kanyang katapusan ay kamatayan. Hindi siya tumitigil sa paggawa ng mabuti. Tapat siyang nagpapatuloy sa mabubuting gawa. Pinag-aaralan niya, pinaninindigan niya ang katotohanan ng salita ng Diyos, at pinakikita sa pamamagitan ng mabubuting gawa sa kanyang pamumuhay. It is a God-focused pattern of life, sabi ng isang scholar. It is a pattern of life. God-focused pattern of life. Now, napag-aralan po natin na ang ating mga gawa ay bunga po ng ating pananampalataya o pinaniniwalaan. Uulitin ko po, ang ating mga gawa ay bunga po ng ating pananampalataya o pinaniniwalaan. Sabi nga ng mga scholars. And maririnig natin ito pa ulit-ulit, especially sa Bible school. At pag pinag-aaral, meron tayong background sa biblical studies. Ang sinasabi nga nila, right teaching results in right living or right application. Wrong teaching results in wrong application or wrong living. In other words, ang ating pamumuhay ay informed ng ating pinaniniwalaan. It is informed by our faith. So, because our belief informs our actions now are proof. They are witnesses that we are in right standing before God. Sila yung nagpapatotoo. Yung mga gawa natin ang nagpapatotoo na nakakilala tayo sa Panginoon. Nagpapatotoo ito na binago tayo at tinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. Pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo, to those who by perseverance in doing good, dagdag niya, seek for glory and honor and immortality. Ang salitang seek dito, o sa Tagalog, sa ibang Tagalog versions naghahangad, at sa iba, naghahanap, ay nasa present active participle tense. Ibig sabihin, nagpapatuloy ito. Or continuous ang action. Continuous ang paghahangad ng taong ito. Hindi siya naghahangad ng blessings ng Panginoon na one time lang. Buong buhay niya ito, hanggang kamatayan, ito ang kanyang hinahanap. And so, pag binasa natin ito, he continually seeks for glory and honor and immortality. Itong tinutukoy ni Apostol Pablo na seeking for glory and honor and immortality ay description po ng kanilang attitude. Ito ang kanilang commitment ng mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. Ang kanilang mga gawa, yung kanilang mga mabubuting gawa ay nakaugat ngayon doon sa paghangad nila ng karangalan, ng kadakilaan at kawalang kamatayan. And all these three, itong blessings of glory, of honor, and immortality, these are future blessings na binibigay ng Panginoon. These do not belong to this present age, but these are promised blessings that belong to the future age. So kahit pinahihirapan sila ng mundo, at kahit nahihirapan sila, hindi sila tumitigil sa paggawa ng mabuti sapagkat pinanghahawakan nila ang pangako ng Panginoon. Nagtitiwala sila sa Kanya. Natutuparin niya ang Kanyang commitment, ang Kanyang covenant sa kanila. These covenant blessings are part of that commitment. Their persistence in doing good stems not from their confidence in their ability, hindi sila nakadepende sa abilidad nila, kundi sa abilidad ng Diyos.
natuparin ang kanyang pangako. And their hope is not in human ambition. Hindi katulad nung pinag-aralan natin last week, selfishly ambitious sila. Kaya, although mukhang nagtatawag sila na makibaka at makiisa, pero sa totoo, ang kalooban nila ay puro tungkol lang sa sarili nila. Pero itong mga taong ito, dahil pinanghahawakan nila ang pangako ng Panginoon, para sa kanila, ang hope nila ay wala sa human ambition or ability or achievement. It is all about God's achievement to bring about His promises. Itong promise ng glory, ng honor, and immortality. Ngayon, kung ang mga ayaw sumunod sa katotohanan ay nakatutok naman sa kanilang mga sarili, itong mga tao ay nakatutok sa Diyos. Kaya nga sila tinatawag na tapat din. Ito yung katangian nila. Sumusunod sila hindi sa kanilang kalooban, kundi sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid at kaibigan, ang tunay na nakakilala, tagasunod ni Kristo, ay nagpapatuloy sa mga ganitong bagay. Hindi siya yung kwento-kwento lang na, ganito ako dati, pero so ano nangyari sa iyo ngayon? May mga maririnig tayong ganyan, dati ganito ako, dati nakakilala ako, so minsan napapaisip ako, so anong value niyan? Dati ganyan ka, so ano ka ngayon? May paglago ba? O wala na? Wala nang paglago? Ang tunay na nakakilala at tagasunod ni Kristo ay nagpapatuloy sa mga ganitong bagay. Sabi dyan ni Apostol Pablo, nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa dahil hangad nila ang mga pangako at pagpapala ng karangalan, ng kadakilaan, at kawalang kamatayan mula sa Diyos. Yan ang magiging panukat niya sa atin sa araw ng paghuhukom. Yun yung metric. Sabi nga, di ba? He will judge us according to our works. At ano raw ang kanilang kapalaran? Ano ang pagkakaloob sa kanila ng Diyos? Sabi ni Pablo sa verse 7b, to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, ang daw, ang bibigay niya, eternal life. Kung sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, ang ibibigay ng Diyos ay kanyang galit at puot. Yun yung bubuhos niya sa kanila. In other words, parang pwede natin sabihin walang hanggang pagpapahirap sa kanila. Walang hanggang kahilan. Sa mga tapat at nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti, ang gantimpala niya sa kanila ay buhay na walang hanggan. Kung mayroon po tayong dapat na maintindihan ukol sa buhay na walang hanggan, ito ang unang prinsipyo. Diyos ang nagbibigay nito. Siya ang nagkakaloob nito. Eternal life is from God and He gives this not because we deserve it. Wala tayong deserve na mabuti actually dahil sa ating kasalanan. But in His grace, He gives it. And in His grace, He gives it abundantly. At sa oras na humarap sila sa Diyos, ano kaya ang kanilang mararanasan? Verses 9 to 10. Sabi dyan, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. Dalawang experiences ng judgment ang nakikita natin sa verses 9 and 10. Just as there are two kinds of people na haharap sa harapan ng Diyos, there are also two experiences ng judgment. Sa verse 9, ito, makikita natin, sabi dyan, ito yung para sa mga nagsisisunod sa kalikuan. Sabi dyan, kapighatian, yun yung magiging experience nila. Kapighatian at kakapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ng Hudyo, una-una, at gayon din ang Griego.
Para naman po sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, makikita natin sa verse 10, ang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos ay kalwalhatian at karangalan at kapayapaan at sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 10, in contrast doon sa mararanasan ng mga masasama, but glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. Siguro naiisip po natin, ay pastor, bakit ganon? Parang may pagkakaiba yung expectation ng nagsisipaggawa ng mabuti o nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti versus doon sa magiging reward na experience ng Diyos. For example, ang expectation ng nagsisipaggawa ng mabuti, pag tinignan natin ang verse 7, sabi doon, glory and honor and immortality ang kanilang hinahanap-hanap, ang kanilang hinahangad. Pero, ang ibibigay ng Diyos sa kanila ay glory, honor, and peace. Bakit peace ang ginamit imbis na immortality? Ganito po yan. Ang hinahangad ng mga tapat sa Panginoon ay glory, honor, and immortality. Or, pag sabi natin immortality, ay ito yung never-ending existence. Never-ending life. Walang kapahamakan. Walang katapusan. At ano ang ipagkakaloob sa kanila ng Diyos? Sabi dyan, eternal life. It is a life in the age to come. Pero kailangan po nating maintindihan na ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang buhay na naka-quantify in terms of days and years. Pag sabi natin naka-quantify, at sabi natin eternity, is it just 100 years? Is it just 1,000 years? 10,000 years? 1 million years? Pag sabing eternity, hindi mo mabibilang. It goes on and on and on. Walang katapusan. Ang eternal life sa Bible ay pwedeng ilarawan sa dalawa. It can refer to never-ending life, a life that never ends, or it can also refer to quality of life compared sa quality ng buhay natin ngayon. Sa uri ng buhay. Kasama po sa eternal life ang pag-experience po ng kalwalhatian sa harapan ng Diyos at kapurihan sa piling niya, in which we will receive recognition sa harapan niya. Ipapakilala niya tayo sa buong mundo na sila ang aking mga tagasunod, sila ang mga tinatawag na tapat. At the same time, kasama rin doon sa experience ng eternal life, ang walang hanggang kapayapaan na hindi naranasan nino man sa panahon natin at sa mga lumipas na panahon sa mundong ito. Ito ay panahon na magkasama ang Diyos at tao sa walang hanggan, sapagkat wala na po yung kasalanan, wala ng mga sakit, wala ng kaaway at wala na rin ang kamatayan. Ganyan ang walang hanggang kapayapaan. Hindi lang siya internal or spiritual, it also refers to yung external conditions. And best of all, itong kapayapaan ito ay permanent. Ganyan ang inilaan ng Diyos para sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Pagkatapos ibigay ni Pablo ang experience of eternal life, dinugtong niya to the Jew first and also to the Greek. At tulad rin sa verse 9. Kailangan po nating maintindihan na ang attitude ng mga kausap ngayon ni Apostol Pablo na mga Hudyo ay ganito. Kami lang naman kami ang pinapaboran ng Diyos. Kami ang nakatanggap ng Kanyang tipan. Sa amin siya unang nagpahayag. Kami ang kabilang kay Amang Abraham. Sa amin binigay ang kautusan. So, kami ang pinapaboran. In other words, ganito ngayon ang consequences sa buhay nila. Kahit alipustahin nila at apihin ang kanilang kapwa na hindi Hudyo, okay lang.
hindi sila mapapahamak at hindi sila huhusgahan ng Diyos. Kahit mamuhay sila na pawang mga mapagpaimbabaw at hindi sila makitaan ng mabubuting gawa sa attitudes nila, okay lang daw. May biyaya ang Diyos sa ikaniligtas nila basta hindi sila mahulog sa idolatry at hindi sila tumalikod sa Panginoon. So okay lang na gumawa ng masama. Wala itong pinagkaiba sa attitudes ng mga ibang Kristiyano ngayon. Pinatawad na ako ni Kristo. Ako ay pinatawad dahil siya ay namatay para sa akin. Therefore, ang conclusion niya, patuloy akong gagawa. Dating gawi. Tuloy-tuloy lang ako sa aking kasalanan. Walang pinagkaiba yan sa attitude ng mga Hudyo nung sinulat ito ni Apostol Pablo. And therefore, pag tinignan natin, malaking kalokohan ito. Ang ganitong klase pag-iisip. Noong unang panahon, sinasabi na ni Pablo, kalokohan yan. At hanggang ngayon, it still applies. Yung ganitong klaseng attitude, malaking kalokohan ito. Dahil parang sinabi mo na rin na okay lang sa Diyos na sirain mo ang kanyang kautusan. Na gamitin mo ang kanyang pangalan at sasabihin mo na Kristiyano ka, pero malaki kang katikisuran sa mga kapatid dahil kung saan mo ginagamit ang pangalan ni Kristo, hindi ka naman karapat dapat para sa kanyang pangalan. Patuloy kang gumagawa ng masama sa iyong kapwa, malaki kang kasiraan sa pangalan ng Diyos. At ano ang dahilan mo? Katulad ng mga Hudyo na sinasabi nila, anak naman ako ni Abraham. Ikaw ang sinasabi mo, namatay para sa akin si Kristo, tinanggap ko siya. Nonsense. Kahit Hudyo ka, kahit physically ay kabilang ka sa lahi ni Abraham, kahit ikaw pa ang pinaka-religious, kahit ikaw ang pinaka-marunong at pinaka-nakakaalam ng inyong kasaysayan ng pananampalataya, ang bagay na ito ang hindi makakapagpatakas sa iyo sa kahatulan. Dadaan ka pa rin sa kahatulan at mananagot tayo lahat sa Diyos. To the Jew first and then to the Gentile. Dahil nagkasala, lahat tayo sa laban sa Diyos. Dahil alam mo ang mga bagay na ito, ngayon dahil alam natin, ang bawat isa sa atin at magiging, I will be straightforward with you. Dahil alam mo ang bagay na ito, dahil alam mo ang biyaya ng Diyos, at alam mo ang kanyang katuwiran, mas mabigat ngayon ang pananagutan mo sa kanyang harapan. Uulitin ko po from last week. God's revelation requires man's response. God was gracious in revealing Himself in history. His revelation now requires our response. And this makes us accountable sa Kanya. Mananagot tayo sa ginawa natin sa Kanyang kapahayagan. And on that day, He will give us what we truly deserve. Why? Verse 11. Sabi dyan, there is no respect of persons with God. So balikan lang po natin yung ating thesis. How do we know that a person is in right standing before God? Answer. A man is in right standing before God because his response to God's grace is believing in God's ability to give him a future. His response to God's grace is believing in God's ability to give him a future. Or pwede rin sabihin, his response to God's grace is trusting in God's ability to give him a future. He displays this confidence. Paano niya pinapakita itong kanyang pananampalataya o pananalig? He displays this confidence by persevering in doing good. In other words, from that belief, from that faith, lumalabas ngayon ito. Lumalabas ngayon ito, nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang pagtitiyaga sa mabubuting gawa. Nalalaman natin na ang isang tao ay nasa tamang katayuan sa harapan ng Diyos dahil ang tugon niya sa biyaya po ng Diyos ay pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na bigyan siya ng kinabukasan sa walang hanggan. Pinapakita niya ang kanyang pananalig sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagpupursige sa paggawa ng mabuti. And what is his destiny on the day of judgment?
At ano naman ang kanyang kapalaran sa araw ng paghukom? Answer, eternal life, of which he shall experience glory, honor, and peace. Eternal life, of which he shall experience glory, honor, and peace. Buhay na walang hanggan ang inilaan ng Diyos para sa kanya. Dahil sa kung saan makakaranas siya rather ng walang hanggang kalwalhatian, karangalan sa presensya ng Diyos, at walang hanggang kapayapaan sa kanyang mga araw. Mga kapatid at kaibigan, ang ganitong buhay, ang buhay na walang hanggan, sabi ko kanina, ay pinagkaloob hindi dahil deserve natin, o dahil sa ating mga gawa, o dahil marunong tayo, dahil maabilidad tayo. Kung tutuusin, ang deserve nating lahat, ang deserve ng bawat isa sa atin, dahil lahat tayo ay pinanganak kay Adan, lahat po tayo ay under sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. And therefore, ang deserve po natin ay kahatulan. At walang hanggang pagpapahirap at puot ng Diyos. Yun ang deserve natin. Yun ang sapat para sa atin. Ngunit nung lugmok tayo sa ating mga kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang biyaya, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hindi siya nagkasala, pero siya ay namatay. Upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapawalang sala tayo. At noong tayo ay mga kaaway ng Diyos, anong ginawa ni Kristo? Pinakipagkasundo niya tayo sa kanyang Ama upang maranasan natin ang pagsasama at kapayapaang walang katapusan. Napakabuti ng Diyos. At dahil nakamit ni Kristo para sa atin ang mga pagpapalang ito, let us now take comfort and strength, mga kapatid, in the truth that God is the giver of good things. Because He is the giver of good things, how should we now live? Gamitin natin ang mga panahon at mga araw na binigay niya sa atin upang makilala siya. Gamitin natin ang mga pagkakataon, ang mga pinagkaloob, mga iba't ibang klase ng mga blessings, whether this be physical, financial, and even spiritual, para makilala siya. Gamitin natin ang 70, 80, 90 years ng ating buhay ngayon para sumunod at maglingkod sa Kanya. Pahalagahan natin ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng paggawa ng mabuti. May pinost ako kahapon sa Facebook habang binabasa ko po yung sermon ni Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon po ay isang pastor, British pastor po siya. And nabuhay siya noong 19th century. He has the title of the Prince of Preachers din. Sa kanyang sermon na pinamagatang A Consistent Walk for Time to Come, ganito po ang kanyang sinabi. Kumbaga parang ito yung quiet time ko or devotion. At ito yung nakuha ko sa kanya. Sabi niya sa kanyang sermon, A Consistent Walk for Time to Come. Tinagalog ko na lang. Sabi niya, hindi ba tinanggap mo si Kristo bilang iyong buhay at lahat? Kung gayon, patuloy mong kunin siya bilang iyong lahat. Ang tunay na paraan para mabuhay ang isang Kristiyano ay ang mabuhay na nakaasang buo kay Kristo. Ang pamumuhay ayon sa ating mga karanasan at damdamin ay anyo ng buhay na patungo sa kamatayan. Totoo na ang mga Kristiyano ay may mga karanasan at mayroon tayong mga damdamin. Ngunit kung alam nila ang katotohanan, kung alam natin ang katotohanan, hindi sila kailanman aasa sa mga bagay na ito, kundi kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang. So sa araw ng paghuhukom, lahat tayo haharap sa Diyos. At doon malalaman kung kabilang tayo sa mga nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti o doon tayo sa mga nagsisitalima sa kanilang mga palikuan. Para doon sa mga nagtataas ng kanilang mga sarili
at sumusunod sa kanilang kalikuan. Matinding galit at puot ng Diyos ang naghihintay sa kanila dahil wala sila sa tamang katayuan sa harapan ng Diyos. To the Jew first, and then to the Gentile. Doon naman sa mga naghahangad ng karangalan, kapurihan at kawalang kamatayan, buhay na walang hanggan ang inilaan niya para sa kanila dahil sila ang hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti na nagpapatunay na nasa tamang kalagayan sila sa harapan ng Diyos. Of course, to the Jew first, then to the Gentile. Makakaasa po tayo na ang katarungan at hatol ay magiging patas sa araw na yaon sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. These are God's rewards on the day of judgment to those who by perseverance in doing good. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na lang.